Mga boss, bakit nga ba may mga power bank na sumasabog? Isipin nyo to mga boss, naka-charge ang cellphone nyo, nakalagay sa isang tabi ang power bank, maya-maya namamagana or lumolobo na yung cell. At ang pinakamasamang senaryo, pwedeng magliyab. Pero bakit nga ba nangyayari yun mga boss? Simpleng pag-charge lang naman ang trabaho ng power bank, bakit may mga pagkakataon na nagiging delikado to? Para maintindihan natin, kailangan muna nating tingnan kung ano talaga ang nasa loob ng isang power bank. Sa loob nito mga boss, hindi lang basta baterya ang makikita mo. Kadalasan may mga lithium-ion cell sa loob. Madalas 18650 ang type. Ang bawat isa sa mga battery nito ay may nominal voltage na 3.7 volts. Kapag fully charged, umaabot ito ng 4.2 volts. At kapag na-discharge naman, hindi dapat bumaba ng 3 volts. Ngayon, bakit importante ang numbers na yan? Dahil ang lithium-ion battery mga boss ay sensitibo. Hindi ito parang ordinaryong AA battery na kahit anong gawin mo ay medyo forgiving. Ang lithium battery kapag lumampas ka sa tamang voltage range, doon nagsisimula ang problema. Kapag charge ang isang 3.7 volt lithium battery, dapat hanggang 4.2 volts lang. Kapag sumobra dyan, nagsisimulang magbago ang chemical structure sa loob ng cell. Habang tumataas ang voltage, tumataas din ang init. At habang tumataas ang init, mas nagiging unstable ang chemical sa loob. At dito na nga papasok ang isang term na medyo technical pero importante. Ang thermal runaway. Ang thermal runaway mga boss ay parang chain reaction. Kapag nagsimula ang sobrang init, mas lalong umiinit ang battery. Habang umiinit, mas lalo pang nagkakaroon ng chemical reaction sa loob hanggang umabot sa punto na hindi na ito kayang kontrolin ng sariling design. At doon na nga pwedeng magliyab o sumabog ang battery. Ngayon mga boss, ang tanong, bakit nangyayari ito sa mga power bank? Unang dahilan ay ang overcharging. Sa loob ng power bank, may maliit na circuit board na tinatawag na Battery Management System o BMS. Ang trabaho nito ay bantayan ang battery. Kapag puno na, dapat itigil na ang charging. Kapag mababa na masyado ang battery, dapat putulin na ang output para hindi ma-over-discharge. Pero paano kung mura ang power bank at mahina ang BMS? O kaya naman, sira na ang protection circuit. Kapag hindi naputol ang charging sa tamang oras, tuloy-tuloy ang pagpasok ng kuryente. At kapag tuloy-tuloy yan at lumagpas sa 4.2 volts, delikado na. Pangalawang dahilan mga boss ay ang short circuit. Kapag nagdikit ang positive at negative ng direkta, sobrang taas ang current ang dadaloy. Parang nagbukas ka ng gripo ng tubig ng todo. Lahat ng energy ay lalabas agad. Sa lithium battery, ang biglaang mataas na current ay nagdudulot ng sobrang init sa loob ng cell. Kung walang sapat na protection, pwedeng mag-trigger ulit ang thermal runaway. Ito ang dahilan kung bakit natin dapat iwasang mabagsak ang power bank. Kapag nabagsak ng malakas, maaaring masira ang internal separator sa loob ng battery. Ang separator mga boss ang naghihiwalay sa positive at negative sa loob mismo ng cell. Kapag nasira yon, pwedeng mag-short sa loob nang hindi mo nakikita. Pangatlong dahilan mga boss ay ang low quality o fake cells. Maraming power bank sa online stores na sobrang taas ng nakalagay na capacity. Merong 50,000 mAh, merong 80,000 mAh, pero maliit lang ang size. Sa totoo lang mga boss, kadalasan hindi realistic ang ganitong capacity sa ganitong kaliit na power bank. May mga gumagamit ng recycled laptop batteries. May iba pa na mismong cell ay manipis ang casing at mababa ang quality control. Kapag ganon, mas mataas ang chance ng internal defect at kapag may defect sa loob ng lithium cell, mas mataas ang risk ng overheating. Ngayon mga boss, pag-usapan naman natin ang mga warning signs. Hindi basta-basta sumasabog ang power bank nang walang palatandaan. Madalas may mga senyales muna. Kapag napansin yung namamaga ang casing, ibig sabihin may gas na nabubuo sa loob ng battery. Kapag mabilis itong uminit kahit normal lang ang charging, may problema na sa loob. Kapag may kakaibang amoy o parang may crackling sound, mas mabuting itigil na agad ang paggamit. Isa pa mga boss, huwag niyong iiwan ang power bank sa loob ng sasakyan lalo na sa tanghaling tapat. Ang sobrang init ng environment ay pwedeng mag-trigger ng instability sa battery. Tandaan niyo to mga boss, ang lithium battery ay ayaw ng sobrang init. Mahalaga rin pag-usapan ng charger na ginagamit. Kahit maayos ang power bank mo, kung mali ang adapter o sobrang taas ng voltage na pumapasok, maaring masira ang charging circuit. Kaya mas mabuti pa rin gumamit ng maayos at tamang charger. Ngayon mga boss, ibig bang sabihin na delikado lahat ng power bank? Ang sagot ay hindi. Dahil ang mga branded at maayos ang design ay may maraming layer ng protection. May overcharge protection, overcurrent protection, short circuit protection, at minsan may temperature sensor pa. Kaya mas mababa ang chance ng failure. Ang problema kadalasan ay nasa murang produkto na kulang sa quality control. Kaya sa susunod mga boss na bibili ka ng power bank, huwag lang capacity ang titingnan. Tanungin mo rin kung may maayos ba itong protection, kilala ba ang brand, may review ba na nagsasabing safe at matibay. Mas mabuting mag-invest sa safe kaysa magsisi sa huli.
At ngayon, alam na natin kung bakit may mga power bank na sumasabog. Hindi ito magic, hindi ito biglaan. May science sa likod nito. At may mga warning signs bago sumabog ang power bank. Sa susunod mga boss, pag-uusapan naman natin kung paano malalaman kung safe ang 18650 battery mo o dapat na itong palitan. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.